kapuso, nandito pa rin po tayo ngayon sa harap ng tanggapan ng Department of Agrarian Reform, kung saan makikita po natin ay nagsisimula na po yung programa ng ilang mga grupo ng mga magsasaka at ilang pamamanggagawa sa sektor ng agrikultura. Nakikita po natin, no, talagang marami po yung mga nakisa rito. Magmula po roon, na yan, hawak-hawak na po nila yung kanilang mga placard at mga tarpaulin. At sa ilang mga sandali lamang mula ngayon, ay makikita rin po natin yung kanilang effigy na naririto po sa harap ay susunugin na po yan. Ito pong effigy na ito ay isang dambuhalang daga na nahuli sa bitag at yung mga namumuno rin sa pamahalaan na nakikinabang umano sa mga pinaghirapan ng mga magsasaka. Nasa 400 individual po yung sumali dito sa kilos sa protestang ito at isang linggo na po silang nagka-camp out dito sa labas ng Department of Agrarian Reform para makiisa sa kilos protestang ito at para maiparinig din nila ang kanilang pangangalampag sa gobyerno. At kagabi, dahil huling gabi na po nila, ay nagdaos po sila ng vigil. Ito pong protestang ito ay para iparating sa mga kinauukulan ng pagtutol ng mga magsasaka sa katiwalian at korupsyon sa pamahalaan, partikular na yung apektado raw sila sa katiwalian sa mga farm-to-market roads. At pagkatapos po ng programang ito ay sila po ay magkakaravan, magmamarcha patungo sa Liwasang Bonifacio, kung saan mayroon pang mas malawak na kilos protesto na isasagawa. Inaasahan po mga 15,000 yung sasali po doon sa protestang yun at saka sila magmamarcha naman papuntang Menzuela. Sa punto po ito ay makakausap na po natin si Cheverlyn Siguin. Siya po ang Deputy Secretary General ng Katipunan sa mga magbubukid ng Timog Katagalugan o kasama TK. Magandang umaga sa iyo, Cheverlyn. Naririnig mo ba ako? Alright, una sa lahat, bakit kayo nanatili ng isang linggo? Nag-camp out kayo dito sa Department of Agrarian Reform. At ano ba, kumusta nga naging inyong pangangalampag sa mga opisyal ng ahensya? Kayo po ba ipinansin man lang? Kaya kami nandito, kaya tiniis namin yung halos isang linggong maulan na nakakampo yung mga magsasaka dito sa tapat ng Department of Agrarian Reform. Dahil sawang-sawa na kaming bahain. Sawang-sawa na kaming bahain na ang aming mga pananim ay patuloy na namamatay, ang aming mga kabuhayan ay patuloy na nawawala. At kami ay handa namang bahain ang rehimeng Marcos Jr. at si Sara Duterte na parehas namang kurap at parehas na mahirap na sila yung nagpapatakbo sa bulok na sistema na nararanasan ng mga mamamayan ngayon. Kung sa mga ahensya, meron kaming mga naging dialogo. Pinapasok naman kami sa Department of Agrarian Reform, pinapasok sa Department of Agriculture, pero hindi pa rin talaga nabibigay kung ano ba talaga yung sagot doon sa kahilingan ng ating mga magsasaka para sa tunay na reforma sa lupa, para sa lokal na produksyon, at syempre para doon sa kompensasyon at ayuda sa mga biktima na naging pagbaha, lalo na sa kapalpakan ng flood control at ng gobyerno natin. Alright, nabanggit mo yung flood control, naungkat na nga yung katiwalian sa mga flood control projects. Pero inirereklamo nyo rin yung tungkol sa mga katiwalian sa farm-to-market roads. Gaano ba katalamak yung corruption din dito sa farm-to-market roads at paano direkta na apektuhan yung mga magsasaka at mga manggagawa sa agrikultura? Napakatalamak nung usapin ng katiwalian sa farm-to-market roads, lalo na sa ating mga magsasaka. Pero yung usapin ng farm-to-market roads, hindi siya nag-iisa. So usapin kung paano naapektuhan ng korupsyon yung ating mga magsasaka. Nariyan ang kakulangan sa subsidyo, kasalukuyang wala pa rin sariling lupa yung mga magsasaka, hindi pa rin napapamahagian, at yung pagbagsak ng lokal na produksyon sa usapin ng pagbibigay ng subsidyo ng binhi, ayuda at sa irigasyon sa ating mga magsasaka. Kung partikular sa Timog Katagalugan, isa sa mga halimbawa doon ay sa Batangas Lemery, kung saan naapektuhan ng pagtatayo ng flood control ang pangisdaan at palayan
ng ating mga magsasaka at mangingisdang Batanggenyo. At doon sa pangyayaring iyon ay ito'y nagdulot ng pagbaha at yung sa usapin ng patuloy na pagkawala ng kabuhayan ng ating mga magsasaka. Alright, Jefferlyn, maraming salamat sa ibinigay mong impormasyon sa amin. No? Siya po, mga kapuso, si Jefferlyn Siguin, ang Deputy Secretary General ng Katipunan ng Samaang Magbubukid ng Timog Katagalugan. At umaasa kami na yung mga hinaing ninyo ay maiparating din at talagang aksyonan ng ating pamahalaan. Mga kapuso, ilang sandali na lang po, naamoy na natin yung gasolina dito, no? Dahil ilang sandali na lamang po ay susunugin na nga po itong effigy dito sa harapan ng Department of Agrarian Reform. At mga kapuso, ayan nga, Jefferlyn, sabihin mo na sa amin kung paano ba makakaiba yung protesta nyo ngayon kung hindi pa rin nararating o naabot yung nais ninyo. Paano po ba ito magiging iba sa mga isasagawa nyo ngayon? Sa pagiging iba ng ginaganap na protesta ngayon, ang protestang ito ay pinangungunahan ng mga magbubukid. At ang ating mga magbubukid ang isa sa may pinakamalaking uri o pinakamalaking bilang ng uri at sektor sa ating lipunan. At sila ang pangunahing naapektuhan na ito na may panawagan na hindi lang Marcos ang kurap, kundi pati ang mga Duterte kung saan sila ay parte ng bulok na sistema. Alright, maraming salamat ulit sa iyo, Jefferlyn. At mga kapuso, ay susubukan pa rin po nating makuha ang reaksyon o ang pahayag ng Malacanang kaugnay nga po nito sa isinasagawa nilang kilos protesta at sa lahat din ng mga hinaing na ipinarating ng mga sektor ng mga magsasaka at sa sektor ng agrikultura para kanila ring maramdaman din yung aksyon doon sa mga sinasabi nilang mga katiwalian. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.